Tulong. Nawala ng malay ang isang buntis. Tawagin ang nurse ng eskwela. Doktor, ang sakit ng puson ko. Nasaan ang ama? Tawagin ang ama agad. Ang ama ng sanggol. Hay, anak, ito ang aking apong nasa pagkakatulog. Kung magtagumpay ang pagpapakasal, pagkakagastusan ka namin ng husto. Kasundo, tatatlupuin na si Silly pagkalipas ng gabi. Ayon sa albularyo, ang paggising niya ay nakadepende sa mangyayari ngayong araw. Asawa kong nasa coma siya. Mae-expel ako kapag hindi nakabayad. Sino ka? Nobyo mo ako. Anong pakay mo? Kailangan ko ng pera. Umalis ka. Huwag na kitang makita pa. Gayon pala ako kamuhi. Hanggang ayaw na niyang makita ako. Kumusta ang bata? Lola, nagising na siya. Ano? Talaga? Salamat sa langit. Napakaganda nito. Tama ang albularyo. Iniligtas mo ang buhay ng apo ko. Manuga, makatitiyak ka. Sisiguruhin kong ang apo ay papakasalan ka ng marangya. Makakabayad na ako ng matrikula. Buntis ka, kambal. Ano? Nasaan ang ama? Biyudo sa coma. Eto ba? Hindi. Ang sama-sama ng pangangatawan mo, hindi ka pa nagbabalak na sabihin sa ama ng bata. Umalis ka. Huwag ka nang magpakita muli. Naiinis siya sa akin ng husto. Kung malalaman niyang buntis ako, hindi pwede. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Doktor, mabubuhay ako. Hindi ko kayang bilhin ang gamot ngayon. Kapag kumita na ako, babalik ako. Pero, doktor, kailangan kong maghanap ng part-time. Moalang-galang na po. Salamat. Kahit ganito kalaki ang tiyan mo, nagtatrabaho ka pa para may makain. Ang ama ay tunay na walang kwenta. Ikaw, pagdating ni Ikin mamaya, maging alerto kayong lahat. Ikaw, hamak na janitor, umalis ka sa daan. Kapag nagalit si Ikin, hindi mo malalaman ang mangyayari. Si G-Chin. Hindi mo kilala si Ikin. Siya ang may-ari ng buong hotel na ito. Ang pinakamayaman sa buong bansa. Narito na si Ikin. Si Ikin, maruming tagalinis, umalis ka agad. Pero sabi ng manager, kailangan kong tapusin ang paglilinis bago matapos ang duty ko o di ako babayaran. Si G-Chin, parang nakita. Ikaw ba ang asawa kong nasa coma? Hamak na tagalinis, maglakas loob kang bastusin si Ikin. Gustong mamatay ng maaga. Ikin, paumanhin sa kalaswaan niya. Aalisin ko siya agad. Hahawakan mo ang buntis? Mukhang ang lobby manager natin gustong magretiro ng maaga. Awa, Ikin. Siya'y buntis ng hindi kasal. Sino ba ang nakakaalam kung kaninong anak ang dinadala niya? Baka kasi maabala ka niya, ho. Asawa. Nagkakamali ka. Ineng mama. Kuya Kim, nung nagising ka, nagloko ang buong Shanghai, lahat ng sosyal at mayayamang dalaga, nagsisikan para mapangasawa ka. Nung coma pa ako, hirap na hirap ka. Anong pinagsasabi mo? Tayong magkapatid, walang biruhan. Balita ko, hinahanap pa ni Lola Kim yung pakasalang biglaan. Ayaw ko sa mga babaeng pera lang ang habol, na walang prinsipyo. Tigil na sa kanya. Ngayong libre tayo. May ipapakita akong kagilagilalas. Itong tatlo, bagong salta lang, mga estudyanteng babae, walang sabit. Pumili ka. Sige na, Laukin, 24 na oras.
18 oras tayong magkatrabaho. Kung walang babae sa tabi mo, mawawalan tayo ng mukha. Anong trip mo? Sabihin mo, hahanap pa ako. Walang kapantay yung buntis. Nakakakuryoso siya. Ha? Buntis? Kailan pa naging ganyan ang hilig mo? Sige, bahala na ako. Jilin, ininom na ni Jichin ang gamot pero pinaalis lahat ng babae. Binibini. Suit presidential sa itaas, kailangan linisin. Pero ang ordinaryong tauhan ay hindi makapasok dito. 500 advance. Gawin mong maayos, malaki ang tip ko. Sir, asakasado na po. Direktor Lee, halatang buntis. Sigurado ka? Gago, si Ikin yan. Akala mo hindi niya kaya. Sir, magandang gabi. Ito. Ikaw pala. Tolkien, pasado sa panlasa mo, may nakita akong maganda, siguradong magugustuhan. Ilang taon ka na? Halos 21. Bagong legal edad. Baguhan sa trabaho. Maagang natuto. Baguhan man dito. Part-time lang. Pero, ako ang pinakamagaling. Masasayahan si Jichin. Magkano singil mo? Ha? Sa 500 piso. Umalis ka. Hindi ako interesado. Jichin, kahit anong hiling, gagawin ko. Huwag mo akong paalisin. Kailangan ko talaga tong pera. Buisit. Muntik na ako makapanakit ng buntis. Jichin, ano ba ang balak mo, Ginoong Chin? Hindi ito nararapat. Maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ginoong Chin, hindi pa kayo nagbabayad. Ganun ba kahirap ang asawa mo? Ni piso ayaw pang gastusin para sa'yo. Pinagtatrabaho ka pa ng malaki ang tiyan. Nanghihingi pa ng pera sa ibang lalaki. Nakakahiya naman. Ha? Paglilinis lang ng mga silid tuluyan. Bakit isasama mo pa ang asawa ko? Bakit kagabi na umuwi? Inay, May tinatagok lihim na ipot. wala ko. Iabot mo dito. Umalis ka dyan. Sabi mo walang pera. Eh bakit meron 500? Pampaanak ko ito. Huwag ninyong kunin. Bilis, anak. Tulong. Inay, anak din po ako ninyo. Bakit ganito ang trato sa akin? Ano ba silbi ng mga anak na babae? Maiibang pamilya ka rin balang araw. Siya. Makinig kang mabuti. Malapit na ang swerte. Nakahanap ako ng mayamang pamilya para sa... Nag-alok sila ng 180,000 na dowry. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginagawa ninyo? Hindi masama ang itsura. Pangahas ka. Buntis pa ang dinala mo. Hinahamon mo ako nito. Hinihigan mo ako ng $180,000 na do. Nagbibiro ka. Hoy, Kuya Hugh, kumalma ka. Kuya Hugh, wala ka pang tagapagmana. Itong babae, kapag pinakasalan ka, ang negosyo mo, may magmamana na. Hindi ako pwedeng magkaanak. Aalaga ng anak ng iba. Ito ang usapan. Paglaki ng bata, magtratrabaho sa negosyo kasama ang babae. Total. $80 deal na. Deal. Walang atrasan. CJ, Yaozu, bilisan mo, kunin mo kapatid mo, papuntang sinitulugan. Sige. Bitawan mo ako. May asawa na ako. Bigumaya ito. Labag to sa batas. Kuya Hugh, huwag mo siyang pakinggan. Teka, pag-isipan ko yung pagbubuntis. Malas pa rin. Kalimutan na. Kuya Ho, huwag magmadali, Kuya Ho. Ang pagbubuntis, pwedeng ipatermina kahit kailan. Basta sabihin mo lang, susundin ka namin. CJ, gusto ko ipabot. Ang bata ngayon di. Opo. Yu Yaozu. Anong ginagawa mo? Ate ako mo. Mahal. Laukin, nagkamali ako. Di na kita lalagyan ng droga sunod. Susunod. Hindi na. Wala nang susunod.
Bakit bigla niya ko tinatawagan? Nagbebenta ng katawan para sa pera. Ayaw ko sa mga ganitong tao, mga babae na materyalistiko. Sagutin mo naman, Laukin. Hello. Mahal. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko dati? Mahal. Sagipin mo ako. Buntis ako. Hello? Buntis? Ano? Nasaan ka? Hoy, tumawag ka ng saklolo? Papatayin kita. Kailangan kong protektahan ng anak ko. Yao Zuyu. Nasa sinapupunan ko ang pamangkin mong lalaki. Paano ka naging ganito kabagay? Sisihin mo ang kapalaran mong walang silbi. Dalawa ang batang walang ama sa tiyan mo. Maghahirap lang sila sa mundong ito. Ate, para sa ikabubuti mo ito. Nanay, hawakan mo siya. CJ, Papatayin ko ang mga anak sa labas sa tiyan niya. Ngayon na. Ako. Kian, ang babaeng napilitang pakasal ay nagbubuntis, daw. Kian, hindi mo naman siguro pinagbuntis yun. May tagapagmana na ang angkan nyo. Iligtas mo siya. Nahanap namin siya, Kian. Nasa club ang babaeng pakakasalan mo. Huwag. Tigil. Kahibangan ito. Sarahan mo ang bunganga mo. Sandali lang to, ate. Ginoong Chin, Ginoong Jing, anong dahilan ng inyong pagbisita? Mayroon bang buntis na babae rito kanina? Buntis. Ang establishmentong ito ay hindi nagpapapasok ng mga buntis. Tigilan niyo ang kalokohan. Ang babaeng buntis na yon ay asawa ni Ginoong Qin. Dala-dala niya ang bilyon-dolyar na tagapagmana ng mga Qin. Kapag may nangyaring masama, walang makakaalis sa inyo dito. Tama, tama, isang ina at anak ang pumasok kasama ang buntis. Papunta na ang asawa ko, hindi kaya papatawarin. Malapit ka ng manganak, pero ang tarantado, bahay dumalaw man lang, duwag na walang bayag. ilang taon kitang tinustusan, tapos nabuntis ka ng walang bayad. Walang hiya, pinagtatanggol mo pa ang palpa. Nagbabanta ka ba? Umuuber ng oras? Arg. Huwag mong sabihin, si Ginoong Chin ang lalaki mo. Yaozu, tumigil ka sa pagsasalita, ilabas ninyo ang batang yan. Nakuha na namin ang pera. Sige, papatayin kita. Asawa ko, iligtas mo ang anak natin. May tao ba rito? Qin, sigurado ka bang nandito ang takas mong ikakasal? Mali ba ang hinala natin? Sandali. Papunta na si Ikin. Kayong dalawa, kilos, ilabas siya sa bintana. Kung malaman ni Ikin, papatayin ko kayong dalha. Opo. Gagawan po namin. Kukunin namin ito. Malikot na to at tatakbo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Buti na lang mabilis ako, baka nadali pa ako ngayon. Mahigpit ang operasyon, walang kita. Kaming magkakapatid lang nandito. Wala nang iba, panat ako. Ikin, baka naman, nagluloko lang ang may gawa. Nagluloko sa'yo. Ang lakas ng loob nila. Sige. Mabuti. Maalala ko ang mukha niya. Qin, may masama. Nawawala si Ginang Qin. Naghanap na naman yata siya ng takas mong ikakasal. Galaw. Hanapin ng lola agad. Arf, Pagod na ko. Ako pa ang pabuhat sa kanya. magaling, anak. Itong babae, nawalan tayo ng tahanan, ipagbibili ko siya Reyes, jujuntorin lang ako roon. Bantayan mo. Wala namang malay yan, hindi makakatakbo yan. May ihi na rin ako. Hindi ako maghihintay. Manugang. Anak. Anak ko, naku naman. Kumusta ang pasyente? Ayos lang ba ang manugang kong babae? Malubha ang mga sugat niya, at matagal ng gutom. Alagaan ninyo siya ng mabuti sa pagbubuntis. Kawawa naman ang bata. Sana tulungan tayo ng langit. Dapat siyang gumising ng ligtas. Lola, hindi dapat kayo nakatayo ng ganyan. Ang sanggol ko. Ayos ang sanggol, huwag kayong mag-alala. Pakihiga ka na muna. Alam kong mahirap ang mga nakaraang buwan para sa iyo. Handa na ang apo ko ng pinakamalaking dote na masasabi para sa pagtanggap sa Malaking dote. isang mansyon sa lungsod, limitadong edisyon na supercar, pambihirang alahas, toneladang ginto, at 100 milyong cash. Nakahanda na ang lahat ng ito. Pag gumaling ka na, kukunin na natin ang lahat ng kayamanang ito. Lola, dapat konti lang. Panood ninyo sa teleserye. Puro peke ang mga iyon. Huwag kang masanay. Anong teleserye? Mas mayaman tayo kaysa sa mga artista. Ikaw ang bilyonaryong manugang namin. Gintong tagapagmana ang sanggol na iyan. Ay, nakalabas ako ng patap. Huwag malaman ng doktor ang tunay kong pagkatao.
Yang pasaway, magdadala ng maraming tao. Paano ako makakasama ang mahal ko? Manugang na babae. Hay! Bumibigay memorya ko. Isang bagay lang ala. Sobrang yaman natin. Sige na, sige, Lola. Ang yaman-yaman ng pamilya natin. Kahit makalimot ako, isang bagay di makakalimutan. Ang hanapin kay misyon ko. Lola. Hindi kita pababayaan kailanman. Tahan na, huwag kang umiyak. Yang luha mo. Magpapaputok ng balat. Laukin, wala pa rin si Lola Kim. Yang matandang makulit, nagliliwaliw kung saan-saan, di sumasagot sa tawag. Hayaan mo na. Bakit nasa ospital si Lola? May nangyari ba? Ay, tumatawag asawa mo. Hello. May magandang balita ako. Nahanap ko asawa mo. Nandito ako sa tabi niya. Ang galing ng lola mo, 'di ba? Purihin mo ako. Lola. Sumagot ka rin sa tawag. Muntik na akong mamatay sa takot. Teka. Sino ang nakita mo? Sino pa ba? Asawa mong bilyonaryo. Hindi mo pa mahanap asawa. Walang kwentang makinig ka. Ang asawa mo pala. Huwag muna. Dapat siya mismo magsabi ng balitang pagbubuntis. Baka magkaroon pa tayo ng mas maraming Hayaan mo na. Puntahan mo na ang asawa mo agad. May handa siya. Malaking sorpresa para sa iyo. Sorpresa? Ayos. May handa rin ako para sa kanya. Laukin, talaga bang hiwalayan mo swerteng asawa? Shaksha, bumalik ka rito agad. Naghahalongkat si Wang Li ng gamit mo sa door. Lola, kailangan kong bumalik sa campus agad. Sabihin mong magkita kami sa Huaching University. Hinay-hinay lang. Mag-ingat ka, manuga. Halo, walang hiya. Nagpanik ang asawa at nagmadaling umalis. Pumunta ka sa Huaching University at sunduin mo siya. Pag nasaktan siya, ikaw ang mananagot sa akin. Kakakita lang ni Madam Kin ng babaeng pinakasalan mong mabilisan. Ngayon hiwalayan mo naman. Hindi ka ba natatakot na paghihiwalayin ka niya? Kin, Ang babaeng nagbenta ng sarili sa pera ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Chin. huwag kang masyadong kumpiyansa. Pinahanap mo sa akin yung babaeng buntis. May nakita akong impormasyon. Yuwensia ang pangalan niya. Estudyante rin sa Huaqian University. Yung babaeng pinakasalan mong mabilisan. At yung babaeng buntis ay isang tao. Imposible. May asawa na siya. Kung wala siyang asawa, makikipagrelasyon ka ba sa kanya? Tumahimik ka. Pumunta tayo sa Huaching University. Ako si Chin Sili. Mas gugustuhin mamatay na mag-isa o magpatihulog sa gusali kaysa makasama ang babaeng pinakasalan ng mabilisan. Ngayon, puputulin ko lahat ng relasyon sa kanya. Wang Li, huwag mong subukin ang pasensya ko. Paano mo nagawa itapon ang gamit ko? Ikaw, nakabalik ka na. Pigilan niyo siya. Anong ginagawa mo? Fei. Wang Li, ano bang gusto mong gawin? Anong gusto ko? Bibigyan kita ng leksyon sa isang walang hiya na tulad mo. Sino bang ama nung bata sa tiyan mo? Bilang presidente ng Student Council, ituturo ko sa iyo ngayon ang kahulugan ng tamang asal. Ano naman kung presidente ka? Buntis lang ako, hindi kriminal. Paano mo ko nasaktan? Ako ang hinampas mo. Sisiguraduhin kong matuto ka ngayon. Ano akala mo ginagawa mo? Ineng, nagkita na naman tayo. Bakit sa tuwing magkikita tayo, may nambubuli sa'yo? Ginoong Chin. Ginoong Chin. Paano niya nagawa? Si Yu Wenxia, makikilala si Ginoong Chin. Hindi siya karapat-dapat kay Ginoong Chin. Ginoong Chin, sasabihin ko sa inyo, si Yu Wenxia ay babaeng balakyot, nagpapakasal sa maraming lalaki, ni hindi alam kung sino ang ama. Totoo ba ang sinasabi nila? Anong klaseng tarantado ang lalaki niya? Kapag nakita ko siya, papatulan ko talaga siya. Ginoong Chin, palalayasin na namin siya. Huwag nating sirain ang paningin ni Lumalampas ka na sa limitasyon mo. Ginoong Chin. Umalis ka na. Ikaw pala, Yu Wenxia, hinakayan mo talaga si Ginoong Chin habang nasa Huaching University ka. Sisiraan ko ang pangalan mo. Siya, aalis na ako. Tolkien, ang laki pala ng Huaqian University. Nasaan na ba tayo? Nag-aabang ng instant bride mo? Ha, Ineng, anong ginagawa mo dito? Ang dami mong tanong.
Ineng. Saan ka pupunta? Kailangan kong humanap ng titirhan. Tapos maghanap ng trabaho para alagaan ang anak ko. Sige, sasama ako sa'yo. Parang hindi tama to. Masyadong magiging abala. Tolkien, hindi ka ba naghahanap ng bride mo? Gusto mo nang umalis? Bubuhayin ka ni Lola. Wala yan. Nangako akong tutulungan ka, Ineng. May aayusin lang ako. Hintayin mo ako sandali. Nawalan ng baterya ang phone ko. Hindi maabot ang numerong tinawagan mo. Hello. Hindi makontakt ang subscriber. Subukan mong muli mamaya. Ang kapal ng mukha mong hindi sumagot sa tawag ko. Nasa cafeteria ng eskwelahan mo ako. Aalis ako sa loob ng 30 minutos. Inday. Kain muna tayo sa cafeteria. Pupunta tayo mamaya. Makakapag-charge rin ako ng phone doon. Kumusta ang trato sa'yo ng asawa mo? Gagaw talaga ang asawa niya. Nagtatrabaho habang buntis. Ganitong klaseng trabaho. Kadiri siya. Jichi, huwag mong husgahan ang asawa ko. Mabuti ang trato sa akin ng asawa ko. Bakit wala ka namang pera? Wala ka nang matirhan ngayon. Ito ba ang mabiyutang asawa mo? Ay, ang kapal talaga. Hoy Mer, bakit hindi mo hiwalayan yang gago? At makipagrelasyon kay Ikin? Ha? Makinig ka, si Ikin ay prime candidate para maging asawa. Ang haba ng pila ng babaeng nagkakagusto sa kanya mula dito hanggang France. Halatang may feelings siya sa'yo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ang daldal mo ngayon Imposible. Siya si Jichi. Bakit siya magkakagusto sa buntis? Pero nitong huli, ang dami niyang tulong sa akin. Baka naman talaga. Hindi. Mabait ang lola niya sa akin. Hanggat hindi ako tinitepok ng asawa kong nasa coma. Hindi ko siya iiwan. Salamat. Nandito ako sa cafeteria ng eskwelahan mo. Aalis ako sa loob ng 30 minuto. Nandito na ako sa cafeteria. Aling mesa? Mesa 1. Ginoong Cheese. Pwede bang lumipat kayo ng mesa? Darating na ang asawa ko. Naka-reserve namin ang mesa 1. Sakto ang oras. Tingnan nga kita kung anong klaseng asawa meron ka. Pakita mo nga ang mukha niya. Naku po. Tingnan mo ang mukha ni Ginoong Chin. Sasaktan kaya niya to pagdating? Kung mangyari yun, si Lola ay masasaktan. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng pagtagpuin ang asawa ko at si Ginoong Chin. Laukin, paparating na yung tarantadong asawa ng buntis. Narito na rin ang ikakasal na inayos mo. Ikaw ba ang ikakasal sa babaeng buntis? Huwag mo sabihin. Ikaw si Sia. Ayos ka lang? May tama ka ba? Okay naman ako ngayon. Salamat kay Ginoong Chin. Magkasama kaming lumaki. Bakit hindi mo sinabi kay Wang Li na nang babastos sa'yo, buntis ka ng 8 buwan? Paano kung may nangyari? Ayan, walang nangyari sa akin. Lagot ka talaga. Hayan ka. Sakuna. Talagang sakuna. Galit na galit si Ginoong Kin. Sino ka? Magpanggap ka na asawa ko. Pakiusap. Ako ang asawa ni Sia. Sino ka? Bakit mo? Gina gago si Sia natin? Hindi mo karapat-dapat maging asawa niya. Basura ka? Grabe naman ito. Tara na, Sia. Habang nandito ako, hindi mo makukuha si Yuweng Sia. Asawa ko si Sia. Ano ba talaga ang pakay mo? Iniimbestigahan ko lang kung sino talaga ang basurang asawa ni Sia. Ikaw pa mismo ang nagpakita. Matagal na kitang tiniis. Chen Fan. Ano ba, Kin? Pinagbuhatan mo ng kamay dahil sa buntis. Astig yung suntok mo. Mr. Chin, bakit mo siya sinuntok? Drive. Hoy Kin. Hindi pa ako hintayin mo ako. Mr. Chin, saan mo ako dinadala? Bitawan mo ako. Binibigyan ka lang ng asawa mo ng siopaw. Walang perang binibigay. Pinagagawa ka pa nito para kumita. Bakit ka nagtitiis? Dapat mo na siyang iwan. Naiintindihan mo? Mr. Chin, ang personal kong buhay. Hindi mo dapat pakialaman.
Sumasagot ka pa? Jichin, anong ginagawa mo? Siya. Ganyan ka tratuhin ng asawa mong gagawang yan. Bakit mo pa siya pipiliin? Jichin, bakit pinipilit niyong hiwalayan ko siya? Kahit hindi niya ako mahal. Mahal na mahal ako ni Lola. Ayokong sirain ang puso niya. Jichin, personal kong problema ito. Wala kayong pakialam dito. Aalis na ako. Ano bang problema ko? Paano ko nagawa na gawin yun? Sa buntis na babae? Jichin, Siya. Itutuloy mo ba talagang manatili sa asawa mo? HMM. Hindi mapagkakatiwalaan yung asawa mo. Dito ka na tumira sa hotel. Akin ang property na ito. Kausapin mo ang butler kapag may kailangan ka. Bakit ang bait ni Jichin? May nararamdaman kaya siya sa akin? Jichin, pwede mo bang ipadala ang bayad mula dat? Malapit na ang graduation ko. Kailangan kong bumili ng gown. Ano ba nang nangyari sa'yo, Kim? Ngayon lang kitang naguluhan. Nasa isip mo pa rin ba yung buntis? Makinig ka, matapat siya sa asawa niya kahit na ano. Meron ka ng biglaang napangasawa. Walang patutunguhan to. Pinalaya ko na siya. Pinalaya mo, pero binilhan mo ng suit at pinaangkop pa ng gown sa akin. Lily, grabe ang pang-aapi ni Yuweng Xia sa'yo dati. Pinabayaan mo lang. Putang inang cute na yan. Sa tamang panahon, sisirain ko mukha niya. Pero ngayon hindi na siya pumapasok. Paano natin siya paparusahan? Malapit na ang graduation. Diba? Bigyan natin siya ng graduation gift na di niya malilimutan. Uy, feature mama. Close ka ni Mr. Chin, diba? Gawa ito ni Oldkin para sa'yo. Nagpadala pa siya ng 2 makeup artist. Para mag-ayos sa'yo, simulan na natin ang makeup ni Miss Yu. HMM. Ang ganda mo. Grabe, unang pictures at I send kay Kim. Mapapawaw siya sa ganda mo. Tara na, mama, may kotse si Oldkin sa baba. Ikin, ang galing ng pananaw mo. Ang ganda ng pag-ayos nitong buntis. At talagang nakakagulat ang ganda. Master Kin, nandito na ang lahat. Naghihintay na sa Hala, Lily. Ang ganda mo sa best idang ito. Nagkakahalaga ito ng 100,000 yen. Pero pinagdiskwento ako ng manager. 10,000 lang ang. Ibinayad ko minus 99,999 yen. Sunod na, pakinggan natin ang estudyanteng si Wendy Yu bilang pinakamahusay na kinatawan natin. Profesor. Si Weng Xia Yu ay may di nararapat na relasyon at nagdadalang tao bago ikasal. Karapat dapat ba talaga siya maging kinatawan ng mga estudyante? May punto ka. I revoke na natin si Yu. Sandali lang. Hala, ang ganda-ganda. Talagang reyna ng kagandahan sa eskwela namin. Sobra. Hindi pang karaniwan ang gown at alahas niya. Nakita ko na online ang mga katulad nito. Abot 1 milyon yan. Nang lumitaw si Yuwensia, kahit ang hires ng campus, hindi makakapantay si Liliwang. Buisit, yang maliit na yan. Paano siya napakaganda? Mga guro at kaklase, kumusta? Ako si Yu Wengxia, isang karangalan, na maging student representative ngayon. Hindi pwede, hindi ko papayag ang makakuha ng atensyon, ang babaeng to. Tapos na ang speech ko. Salamat sa inyong lahat. Ano? Diyos ko, totoo ba to? Bakit lahat? Nakatingin sa akin. Nagkamali ba ako sa speech ko? Wengxia, may emergency. Nalabas ang mga kompromisong litrato. Ano? Ano? Paano ito nangyari? Si Yu Wengxia, na laging mayabang. Sino mag-aakalang ganyan pala siya? Kahihiyan siya sa eskwelahan. Pabago-bago sa pag-ibig, talagang ikinahihiya ng paaralan. Hoy, alam niyo ba ginagawa niya sa labas? Sino naman ang ama ng sanggol? Bilang estudyante ng Huaching University, nagtatrabaho siya bilang hostess. Di mo karapat dapat maging kaklase. Wang Li, ikaw na naman.
Ikaw ang may pakana ng lahat. Yu Wenxia, anong sinasabi mo? Ibinubunyag ko lang ang totoo sa lahat ng tao. Para malaman ng lahat kung ano talaga ang buntis na mula sa ating paaralan. Tara, tingnan natin. Ito ang buntis na taga-watching. Di lang siya magulo ang buhay. Nagdalang tao pa bago ikasal. Kahit buntis na, nagpapalandi pa rin sa lalaki. Estudyanteng walang modo. Di dapat graduate sa Huaching University. Hindi karapat-dapat. Kasinungalingan lahat to. Hindi ganyan ang totoo. Di mo kayang panindigan to. Ginagawa mo to habang buntis. Dapat ba naming purihin sa ambisyosong ginagawa mo? O tuyain ka sa pagkawala ng iyong moralidad? Ikaw. Siya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung ganoon na nga, tumawag na tayo ng pulis. Wang Li, anong ginagawa mo? Ibalik mo ang cellphone ko. Huwag mong isiping hindi ko alam ang plano mo. Gusto mo lang, tumawag ng tulong sa mga kaibigan mo. Hindi kita pagbibigyan, mga kaklase. Isumbong natin ito sa principal. Paalisin natin ang problemang ito. Paalisin. Ilang araw ko nang hindi nakikita ang buntis na dalaga. Graduation niya ngayon. Dapat nating batiin siya. Estudyanteng Yuwenxia, may reklamo ang kaklase mo tungkol sa masamang asal sa labas ng eskwela. Pagbubuntis na walang asawa. Pagiging marahas, nakakahiya sa paaralan. Desisyon ng paaralan na ipatalsik ka agad. Principal, hindi ko po. Principal, kasinungalingan lahat ito. Modelong estudyante si Sia. Hindi niya gagawin yan. Nagsisinungaling daw ako. Hindi ka kasal. Paano mo ipapaliwanag yang sanggot? Ako, wala ka nang masabi. Principal, nag-part-time lang ako sa bar para sa matrikula ko. Hindi totoo ang sinasabi niya. Principal, narito ang mga ebidensyang nakalap ko. Kung hindi sapat yan, meron din akong mga saksi. Anong ginagawa mo? Gaano ka kakang manakit ng tao? Sino ka ba para mangialam? Wala kang pakialam sa pagpapalaki ko sa anak. Yuwenxia, babae kang walang hiya. Di karapat-dapat maging anak ko. Principal, siya ang nanay at kapatid ni Yu Wenxia. Bilang pamilya niya, hindi naman sila magsisinungaling, di ba? Sabihin mo na ang totoo. Yuwenxia, anong klaseng tao ba talaga siya? Nandito ang 300,000. Tulungan mo lang kaming sir on si Yu Wenxia. Haha, huwag kang mag-alala, Yumeswang. Sundin namin ang utos mo. Hindi lang pagsira ng pangalan. Kung gusto mo pang bugbugin siya, gagawin namin agad. Ha. Nakakahiya ito. Bakit ko ipinanganak ang babaeng walang hiya? Inay, ano ba sinasabi ninyo? Principal, ako ang may kasalanan nito. Di ko sana pinayagang magbenta ng sarili. Nasira ang pangalan ng eskwelahan. Ako ang mananagot sa lahat. Inay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong ginawa niyan. Kasinungalingan yan. Inay, kailan tayo nagkulang sa pagtustos sa'yo? Pinilit ka bang magtrabaho? 3 trabaho ang pinapasukan ni Inay para sa pag-aaral mo. Ako nga hindi nakatapos ng pag-aaral. Anong karapatan mong dadaan siya? Principal, bilang pamilya niya. Sang-ayon kaming palayasi, ang babaeng walang hiya. Tanggalin niyo na siya sa talaan. Ang mga katulad niya, patuloy na sa sira. Yuwenxia, may iba ka pang sasabihin. Wala. Inay, ako'y iyong sariling laman at dugo. Ipinagbili mo ako sa mga kriminal para bayaran ng utang ng kapatid ko. Pinatawad ko na yun. Bakit ako iniinsulto sa eskwela? Ito'y makatarungang pagpapairal ng batas. Hindi na namin palalampasin pa ang kawalang hiyaan ni Yuwenxia. Principal, ito'y nagpapakita ng aking pagkukulang. Bilang kanyang tagapag-alaga, ako ang mananagot sa lahat. Tatanggapin namin ang anumang parusa. Exact, gawin niyo sa kanya ang gusto niyo. Dahil walang tumutol, Yuwenxia, kailangan kang paalisin ng eskwela. Pakiusap, Principal. Ginagawan lang ako ng eksena. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, ang hotel manager ang makakapagpatunay na nasa ibang lugar ako noong mga panahong yun. Siguro nakikipagtalik ka sa kanya. Syempre magsisinungaling siya para sa'yo. May iba pa akong kilala. Kilala ko si Master Chief. Siya ang magpapatotoo para sa akin. Ano ang sinabi mo? Kilala mo si Master Qin? Hindi natin pwedeng hayaan na malaman ng principal na may koneksyon itong babae kay Master Chief. Ang kapal mo, Yuwenxia, para lang hindi ka ma-expel. Gagawa ka ng ganyang kasinungalingan. Isang hamak na tulad mo, hindi makakakilala kay Master Chief. Katawa-tawa ito. Eksakto. Ang estado ni Master Chief ay hindi mo maabot. Walang hiya. Tama, ang taong kagaya niya. Hindi ko pa nga siya nakikita. Paano mo nagawa, Yuwenxia? Ganito ka nakababa? Ikaw ay isang kahihiyan. Huwag. Yu
Yu Wenxia, akala mo'y nanonood lang ako rito. Bakit? Gusto ko lang makagraduate ng maayos. Aalagaan ang anak ko. At mamuhay ng tahimik. Bakit? Hindi matupad ang simpleng hiling ko. Bakit? Ito ang kapalit ng paglaban mo sa akin, Yu Wenxia. Basurang mababa ang uri. Dapat lang manatili sa ilalim ng mga mayayaman. Principal, pirmahan mo na ang mga papeles. Huwag mong patagilan ito. Principal, bakit ka nag-aatubili? Huwag mo sabihin, gusto mo rin ng batang ito, makinig kang mabuti, kung palulusutin mo ang ganyang estudyante. Ilalantad ko ang mga eskandalo nyo. Sisiguraduhin ko, isara ang paaralang ito. Estudyanteng Yuwensia, pangahas kang gumawa ng gulo rito. Ang tulad mong pasimuno. Hindi ka rapat-dapat sa Huating University. Wala ka nang makakapitan ngayon. Hindi, huwag nyo akong paalisin. Huwag. Binibining Yuwensia, simula ngayon, hindi ka na estudyante rito. Maigi na. Umalis ka na sa campus. Munting ina. Kumusta ka? Nandito na po kayo, Ikin. Hindi nyo man lang ipinaalam. Nasunduan pa sana namin kayo. Kailangan ko pa bang ipaalam ang pagdating ko? Siyempre hindi po. Nabalita ang pinakialaman mo ang mga tao ko. Ano? Nasa ilalim ng proteksyon ni Jichin si Yu Wenxia. Siya ang may pakana. Sinasabi nila may masamang asal si Yuwensia at lumabag sa patakaran ng paaralan. Binantaan nila ako na ilalantad ang paaralan. Wala na akong ibang pagpipilian, Ginoong Qin. Hindi ko ginawa. Umaasa lang sa iisang panig at mabilis humatol, mukhang ang posisyon mong punong guro ay lipas na. Lahat ng nandito ay may tatala sa blacklist. At ang dalawang salbahing ito ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Nakuha na, espesyalidad ko ito. Dumating na si Madam Qin. Lola, anong nagdala sa'yo rito? Graduasyon ng manugang kong babae, ngayong araw. Dapat kong suportahan siya. Madam Qin, dala naming mamahaling villa sa lungsod. Koleksyon ng alahas at bilyong dolyar na bangko para sa pag-uwi ng aming mutya. Ano sa palagay? Sapat na bang handog para sa nobya mo? Lola, wala rito ang tunay na manugang mo. Ano ang nangyayari? Alam ko na, Madam Qin. Itong buntis na impostor, nagkunwaring manugang ni at inakit si Ginoong Qin. Dapat niyong parusahan ng husto. Ipakita nating lahat, ang kapalit ng pagsuway sa angkan Qin. Kaya pala si Ginoong Qin nag-aalaga sa basurang ito. Maninira ng pamilya siya. Lola, wala siyang kinalaman dito. Hindi ako magpapauto sa babaeng napilitang pakasal. Narito ako ngayon upang hiwalayan ang babaeng pera lang ang habol. Manugang ko. Ibig mong sabihin, itong buntis na babae, ang tunay na asawa, ni Qin matandang lalaki. Kahit matanda na ako, hindi ko malilimutan ang aking minamahal na manugang. Ano sa tingin mo, nagustuhan mo ba ang napili ko kasal para sa'yo? Nasa malaking problema tayo. Ang lakas ng loob niyong hamakin ang aking mahal na manugang. Sampalin niyo ang mga bibig nila. Walang modo. Ipagtanggol mo ang asawa mo. Awa naman, Ginoong Qin. Ako ay bayaw mo sa batas. Hindi mo kami pwedeng saktan. Basura. Ginoong Qin, nakakamot ako ng awa. Kami ang tunay na nanay ni Xiaxia at kapatid niya. Awa? Nang inakusahan ng buntis na yon, noon pa lang, nasaan ang pagiging ina mo? Nabulag ako sa kasakiman. Tinanggap ko ang suhol ni Wang Li. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ngayon ka pa magsisi. Huli na ang lahat. Laukin, iwi mo na si ate. Akin na ang bahala dito. Nakangati na ang mga kamao ko. Tandaan mo ang sasabihin ko. Magbabayad sila ng dugo. Manugang, umuwi na tayo. Tigil na ang paghagupit. Awa na, Ginoong Qin. Tumahimik ka. Ilabas sila. At pilayin lahat. Ipatawad ninyo kami. Nay, bungi-bungi ng mga buto ko. Mabubulagi na ba ako habang buhay? Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat.
Isinama sa bahay, ang walang utang na loob. Teka, yung babae, hindi pala tunay na kapatid ko? Saysay lang ang pag-aaruga namin. Ang kapal naman. Mabuhay sa karang yon. Habang kami ay naghihirap, paghigantihan ko siya, jejebain ko siya. Atawin hanggang sa mabali. Ginoong Chin, ito talaga ang aking asawang nasa coma. Gising ka na. Ginoong Chin, Asawa kita sa ilalim ng batas. Ano ang dapat mong tawag sa akin? asawa. Qin, nalinis ko na ang lahat dito. Hindi na muling mangangahas na apihin ang hipag ko. Ninapi ka sa paaralan. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ayokong mabahala kayo at si Lola. Naku, ang tanga mo. Kapag may itinatago ka sa amin, lalo lang kaming mababahala. Naiintindihan ko na. Buong gabi kang natulog. Gutom ka na siguro. Halika. Kumain tayo sa baba. Ilagay mo riyan. Lola. Manugang, halika rito. Tingnan mo ang mga bagay na ito. Nagustuhan mo ba? Ito ang mga bagay na inihanda ko para sa iyo at sa sanggol. Mga lampin, boat, at stroller. Tulungan mo akong tingnan ang kulang. Bibilhin ko ang lahat ng kailangan. Lola, sobra-sobra na po ito. Qin, tingnan mo ito. Ang hipag ay hindi. Ano, hindi ako tunay na anak ng pamilya. Ayon sa ulat, walang relasyon sa dugo. Sino nga ba ang tunay kong magulang? Buhay pa kaya sila? Buhay sila. Mayroon kang kapwa magulang at dalawang nakatatandang kapatid. Ang pamilyang Wen. Ang pamilyang Wen sa Jiang City ay may katamtamang yaman. Ang hipag ko ang batang, inagaw sa pamilyang Wen 20 taon na ang nakalipas. Nagkasakit ng malubha si Kirel Wen dahil sa pagkawala ng anak, kaya nag-ampon sila ng batang babae na kaedad. Baka hindi ko dapat makialam sa buhay nila. Ang pagkamalay na mayroon akong pamilya sa mundo ay sapat na para sa akin. Nakikita ni Lola na pinahahalagahan mo ang pamilya. Napakabuting bata. Kung nais mo silang makilala, sige lang. Samahan ka ni Sil. Gino, binibini. Senyora, may emergency. Naku, nagulat ako. Ilang dekada ka nang naglingkod sa pamilyang Wen. Marami ka ng krisis na nasalubong. Bakit ngayon ka nagpadalos-dalos? Senyora, binibini. Ayon sa mga Qin, paparating na si Qin. Ang si ng pamilyang Qin. Ang pinakaasam-asam na binata. Ang binatang tagapagmana ng Angkan Chin ay palaging nanatiling simple ng may pagmamataas. Kailan may hindi natin narinig na siya mismo ang dumalaw sa bahay ng sinuman. Ngunit ngayon bigla siyang dumating sa ating tahanan. Nagpakasal kaya siya kay Chen Chen? Kuya pangalawa, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kakatapos ko lang mag-aral at hindi pa handang mag-asawa. Ate, ikaw ang pinakamaganda sa lungsod diyang. Tiyak na nabighani si Ginoong Chin sa'yo. Siyempre naman, sa buong lungsod Jaya, tanging ang ating Kiankian, ang karapat-dapat kay Ginoong Qin. Ang galing ng Ginoong ito. Mukhang, ang Angkan Wen ay tataas na ang katanyagan. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Tiyak na magiging ako ang bagong may bahay ng Angkan Qin. Maghahanda na po ako at magpapalit ng angkop na damit. Dali-dali na. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Anak ko yan, talagang napakaganda. Mabibihag mo talaga si Ginoong Qin. Chen Chen, mula ngayon ikaw na ang bagong may bahay ng Angkan Chin. Huwag mong kalimutan si Kuya. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ko kailanman malilimutan ang pamilya. Ginoong Qin, isang karangalan na makilala kayo. Anong dahilan ng inyong pagbisita? Napakagagandang handog ang dalan nyo. Ngunit ako'y naguguluhan. Anong okasyon ang para sa mga ito? Hindi ba halata? Walang duda para ito sa anak na babae ng pamilya Wen. Maliban kung para sa aming mga nakatatanda? Mga handog sa kasunduan para sa dalaga. Inay, tatay, Ginoong Qin. Para sa akin ba talaga ang mga ito? Tunay nga. Bawat isa sa mga ito ay para sa tagapagmana ng pamilya Wen. Ginoong Qin. Ikaw ang nag-aangking tagapagmana ng Wen. Ako lang ang tunay.
Lumayo ka, allergic ako sa babae. Tama, tama, muntik na kalimutan. Ngunit wala iyan. Mas maraming pagkakataon. Ang makagagamot nito. Ang layunin ko ngayon ay iharap ang pinakamahalagang handog sa pamilya Wen. Ano, marami pang handog. Shaksha. Ginoong Qin, ito ay. Narito ang tunay na tagapagmana ng pamilya Wen. Anong sinasabi mo, Master Qin? Qian, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Wen. Ito, paano ito nangyari? Impossible. Take 2. Alam ko na, ikaw yan. Probinsyanang pumeke nito. Para, scam in ang pamilya Wen. Ang kapal ng mukha mo, kapatid ko siya, ang matriarch ng Qin family. Lilinlangin ba ang pamilya nyo? Babae, bakit mo ninanakaw ang magulang namin? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Nagsasabi ako ng totoo. Tunay ang mga dokumentong ito. Nagsisinungaling ka pa rin? Mahal, okay ka lang. Okay lang ako. Sinisigawan ko lang ang babaeng yun. Ikaw ang nasagasaan ko. Ginoong Qin, bata pa si Qian. Pakiusap. Ihuwag niyo sanang patulan. Tama si Ginoong Qin, napakabait ninyo. Wala namang nasaktan. Isang dayuhan ang nang-aapi sa sariling pamilya. Kayo pa ang nagpapatawad. Lele, nagkakatuwaan lang sila. Tama. Nagbibiro lang ang mga babae. Huwag po kayong magalit, Ginoong Qin. Pagbibiro, mabuti. Sige. Lumuhad ka. Sinabi ko na, lumuhad ka. Pagkakatuwaan, Hindi nakakatawa. simula ngayon. Kapag may nangabala kay Shaksha, mawawala ang pamilyang Wen sa Jiangcheng. Opo, hindi na po maulit. Hindi pwede. Hindi siya makakabalik sa pamilyang Wen. Nanay, tatay. Salamat sa pag-aaruga ninyo sa 20 taon. Ngayon, bumalik na ang inyong tunay na anak. Aalis na ako. Chen, huwag kang umalis. Bakit aalis agad siyang pagdating pa lang? Alis na tayo, mahal. Ang mga magulang na bulag sa katotohanan. Hindi karapat-dapat panatilihin. Tayo na. Ikin, hintayin niyo kami. Anak, hindi kayo itatakwil ng mga Wen. Kayo po ay aming tunay na anak. Ngunit, 20 taon namin pinalaki si Qian. Nabuo na ang samahan namin. Mahirap. Tanggapin ang lahat ng biglaan. Talaga. Pero, Opo, anak ko siyang kadugo. Paano ko siya pababayaan? ang ganda, may ina na ako ngayon. May pamilya na ako. Ikin, tignan niyo ang mga regalong ito. Kung tatanggapin ni Shaksha ang kanyang mana, ang mga alay na ito, mapapasa inyong pamilya. Tungkol naman sa impostora. Asikasuhin niyo agad ang pakone niya. Nanay, tatay, maghanda tayo ng handaan para sa pag-uwi ni ate, sa pagdiriwang ng kanyang pagbabalik. Sa gayon, matagal siyang mananatili kasama ng mga Wen. Nais kong magkalapit ang ating puso. Napakamaasikaso ni Qian. Shaksha, nais mo bang manatili dito? Oo, Ipagkakatiwala namin si Shaksha sa inyo. Kapag may nangyari sa kanya, Huwag kayong mabahala, Yikin. Siya ang tunay nilang anak. Aalagaan namin siya ng maayos. tandaan niyo ito, aalis na ako ngayon. Magpadala ng mga gwardya para kay Shaksha. Agad-agad. Bini, handa na ang kwarto ninyo. Ek, kakauwi mo lang mula Shanghai. Nagluto ka pa ng buong hapagnat ng pagkain para sa amin. Siguradong pagod na pagod ka na. Magpahinga ka na. nanay, tatay, kuya, Daiko, mauna na akong magpahinga. Sige. Isang araw pa lang nakauwi, buntis na buntis, patuloy sa pagluluto sa kusina. Probinsya ng probinsyana talaga, gumagamit pa ng mga murahong paraan para magpabango. Chen. Ikaw pa rin ang tanging bunso kong kapatid. Salamat, Diko. Pero ako'y isang ampon lang na inampon nila. Siya ang tunay nilang anak sa dugo. Qian, pinainvestiga na siya ni Kuya. Galing siya sa pamilyang probinsyano.
Ikaw ang pinalaki. Bilang mahal naming anak, isang dalagang may pinag-aralan. Hindi siya makakapantay sa... Ang pagbabalik niya ay pakinabang para sa atin. Kuya, amoy na amoy. Ang kahirapan sa kanya. Paano tayo makikinabang kung patutuloyin natin siya? Huwag mong kalimutan. Asawa na siya ni Ginoong Chin. Pagkasabi mo nga, angkan nating Wen ay nakaugnay na sa mayamang angkan Kin. Ama na ako ni Kin sa batas. Eksakto. Ako ang kapatid niya sa biyahan, dito sa Jiang City. Maglalakad tayo ng nakataas ang noo. Swerte niya, isinilang sa dumi na pangasawa pa si Kin. Nag-aral akong mabuti, para lang makausap siya ng ilang minuto. Naiinggit paano kung si Kian Kian ang ikasal kay Kin? Sa salu-salo bukas, sasabihin natin kay Kin at sa kanyang ina, napalitan ang nobya. Pero papayag, kaya siya, Hindi mo ba napansin kung paano siya magmalaki sa atin? Kakatok lang tayo, gagawin niya lahat. Para manatili sa pamilya. nanay, tatay, mga kapatid, huwag kayong mag-alala pagkapasok ko sa angkan Kin. Sisiguraduhin ko, yayaman ang pamilya natin. Mabuti. Yuwensya, ano pa ang magagawa mo? Lahat ng Maligayang bati, ang matagal nang nawalang anak ni Iwen ay nakakadena kay Master Kin. Aangat na ang angkan ng Wen, huwag kaming kalimutan pagdating ng tabuk. Naku, pamilya na natin, si Master Kin. Siyempre. Pero bakit wala pa sina Master Kin at ang asawa niya? Papunta na sina Master Chin at ang asawa niya. May nakatabing sagabal siguro. Magsimula na kaya tayong wala sila? Mga kaibigan, kayong lahat ay aking pinakamalapit. Salamat sa inyong pagdalo sa pagtitipong ito upang kilalanin ang aking anak. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking tunay na anak, Wen Xiaoyu. Bakit gamit pa rin ng tunay nating anak ang apelyido ng mga amang-amang magulang? Salvador ang amang ampon niya, ang inay pabor sa mga lalaki. Anong disente ang lalabas sa ganoong pamilya? Tandaan ninyo, pakitang tao lang ito. Paano naman ang impostor? Nakatira pa rin sa pamilya Wen. Mga katoto, dobling biyaya ang hatid ng araw na ito. May iba pa akong pagtatapat. Alam naman nating lahat, ang kasunduang pag-isang dibdib ni na Master Kin at aking anak. Sa araw na ito, hinahayag ko. Ang kasunduang ito ay para kay Kian. Nanay, tatay. Anong ibig mong sabihin dito? Ganyan talaga ang galing sa squatters. Ni simpleng salita di mo maintindihan. Sinasabi kong ibigay mo ang kasunduan kay Chen Chen. Ang hirap ba intindihin yan? Bakit ko gagawin yan? Nakipagkasundo ako kay Master Chin. Bakit ko siya bibigyan? 8. Kahit may dinadala anak ni Master Kin, lumaki ka namang sa ganyang klaseng pamilya. Magkaiba ang mundo nyo ni Master Kin. Kung ibibigay mo ang kasunduan, sasagana ang angkan nating Wen. Si Master Chin ang mayamang lalaki sa Shanghai, ang mga mayayamang pamilya. Mahalaga ang katayuan sa lipunan. Paano sila magtitiis sa babaeng katulad mo? Ate, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Master Kin. Aray, ang sakit. 8. Ano na nagawa kong kasalanan? Bakit mo ako binubuli? Yu Wenxia, paano mo nagawang saktan si Chen Chen? Hindi ko siya hinawakan. Siya ang nagpakahulog. Akala mo ba bulag kami? Ganyan talaga sa mahirap. Pinalaki ang ganyang klaseng tao. Naimbestigahan na namin. Dati kang trabahador sa hotel. Sino ba nakakaalam kung saan galing yang sanggol? Sinasadya mong ipasa kay Master Chin para makuha ang kasunduan. Naku naman, paano ako nagkaanak ng ganitong walang hiya na anak? 8. Alam kong takot kang maging mahirap at desperado. Kaya mo ginawa ito. Pero hindi ka namin sinisisi. Basta ibigay mo lang ang kasunduan. Maaari mabuhay ng maayos sa angkan Wen. Dinugisan mo ang pangalan nating Wen. Kung kinikilala mo pa ang angkan Wen, dali-daliin mo nang ibigay ang kasunduan. Kilalanin ka pa rin naming anak. Kung hindi, ang angkan Wen, hindi ka na namin ituturing na anak. Tatay, handa kang putulin ang relasyon natin. Dahil sa kasunduan kay Master Chin. Kung hindi lang namin nakita na kaya mong lapitan si Master Chin, ang babaeng katulad mo, isang babae marumi ang isip. Hindi karapat-dapat maging kapatid. Bakit hindi ka tumingin sa ihi mo para makilala mo ang sarili mo? Kaya pala. Ang kayamanan at karangyaan, mas mahalaga kaysa sa pamilya.
Nitong mga nakaraang araw, ang pagpapakabuti niyo sa akin, puro pala peke lang. Lene, ang Angkan Wen, si Qianqian lang ang tunay na anak. Kung may pagtingin ka pa sa sarili mo, pirmahan mo ang kasunduang ipalit si Qianqian dito mismo ngayon na. At huwag kang magreklamo sa mangyayari. Kung ganyan ang sitwasyon, ako bilang miyembro ng Angkan Wen ay magpapatid ng ugnayan. Ate, huwag kang aalis. Makikiusap ako kay nanay at tatay para sa... Huwag kang lalaban. Ang pamilya mo, ang asawa mo, lahat ng meron ka ay akin na ngayon. Babae, naghahanap ka ba ng gulo? Maganda ang babaeng kay Qin, napakawalang galang, nananampal pala ng tao. Ano kaya ang nakita ni Qin sa kanya? Ano pa nga ba? Ginamit ang pagbubuntis. Pilit na pinasakay. Amoy ko na ang kasayman niya dito. Malas. Huwag ninyong laitin ang kapatid ko. Kahit gumamit siya ng masamang paraan para makasama si Qin. Alam kong walang malay ang kapatid ko. Ate, patawarin mo ako. Ninakawan kita ng buhay. Pasensya na, sampalin mo ako kung gusto mo. Chen, ganito na trito niya sa'yo, at ipagtatanggol mo pa siya, tutulungan kita, turuan natin ng leksyon, gagantihan ko siya. Si Chen ang kayamanan, ng Angkan Wen. Pangahas mong sinaktan siya, lumuhad ka at humingi ng tawad. Array. Nanay, tatay. O kaya, alisin na lang natin ang sanggol, sa tiyan niya, sa ganun, ang kasunduan. Eksakto, inay at kung walang anak, sa ganda ni Chen, siguradong mabibihag si Master Qin. Inay, itay. Pero si ate, hindi ba't masyadong masasaktan siya? Ang Qianqian natin, masyado kang mabait. Nung hinampas ka niya, nag-atubili ba siya? Kapatid mo siya. Dagdag pa, si Yu Wenxia ay tinalikuran na tayo, hindi na siya parte ng pamilyang Wen. Para sa kapakanan ng pamilyang Wen, kailangan ito. Ituloy mo, pagdating ni Master Qin, wala na tayong magagawa. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Tigil. Gusto mong mamatay? Ang pamilyang Wen ay naghahanap ng kamatayan. Master Qin, itong si Yu Wenxia, kahit anak ko sa ay galing sa hamak na lipi at may masamang ugali, hindi siya karapat-dapat sa Si Qianqian, ang bagay sa inyong katayuan. Walang modo. Naman, narinig ng lahat dito. Ang magarbong handaan ng pamilyang Wen, ngunit itong tunay na tagapagmana ay nangahas na manakit. Mukha ni Binibining Wen, may mga latay pang nakikita. Ikaw ang unang nanakit. Dahil lang. Asawa ka ni Qin Sili. Ang tangi, reyna ng Angkan Qin. Maaari kang gumawa ng gusto mo. Tandaan mo. Kapag inapi ka, huwag mong pigilan. Gantihan ng doble. Mga gwardya. Sampilan mo siya hanggang aminin ang kasalanan niya. Opo. Hindi ba't kasal ito ng aking apuin ng babae? Anong kahihiyan ang gulo ng lahat? Bienan, dumating ka rin. Walang respeto si Yu Wenxia, at masama ang ugat. Hindi siya karapat-dapat sa Angkan Qin. Nagpasya kami, napalitan siya ni Qianqian. Qianqian, batiin mo siya. Lola, ako si Wenqian. Ako po ang mag-aalaga sa inyo. Pakiusap, palayain ninyo ka. Pangalanan mo siya ng maayos. Nga pala, sa mag-asawa, hindi kailangan ng formalidad. Tawagin mo na lang siyang sinta. Ang mataas na lipunan sa Shanghai ay mahalaga ang katayuan. Si Qianqian, ang pinakasikat sa Jiang City. Ang pagsasama ng Angkan Qin ay pakikinabangan ng ating magkabilang pamilya. Kung ganon, kami pa ang dapat magpasalamat. Hain po kailangan, pamilya na tayo, walang formalidad. Nangangarap sa tanghaling tapat, akala mo basta-basta. Magpapalit ng nobya, ano tingin mo sa mga Qin? Huwag ninyong apihin ang apok, palayasin silang lahat. Ginoong Qin, ang babaeng ito, ay hindi dalisay. Paano siya makakapantay sa akin? Tayo ang perpektong magkatugma. Ikaw, ikukumpara mo sarili kay Shaksha. Ginoong Qin, gumamit siya ng mga dayangang paraan para mabuntis. Kaya ko ring magkaanak kung tayo ay magsama. Marami tayong magiging anak. Dalhin niyo sila. Mula ngayon, wala nang Angkan Wen sa Jiang City. Ginoong Qin, Ginoong Qin, Ginoong Qin. Ginoong Qin, Ginoong Qin.
Ang binibini ay may mga maliit na sugat lamang. Wala namang malubha. Hahanda ako ng gamot. Paumanhin po, Lola. At pinag-alala kayong muli. Binabaliwala nila ang naanak na babae. At pinipili mapaglinlang na ampon. Kay bulag at tangang mga tao. Lola, wala na akong pag-asa sa kanila. Kung itakwil ka man nila, nandito ang lola mo. Tayo ang tunay mong pamilya. Magpahinga ka muna. Titingnan ko ang sabaw ng pugat. Mahal, simula ngayon, kayo na lang ang meron ako. Huwag ninyo akong pabayaan. Pangako. Ako'y asawa mo. Pamilya mo habang buhay. Hindi kita iiwan, kailanman. Handa na ang sabaw. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo? Bagong kasal lang, ang apokot na saktan. Mahina pa siya. Nanlalamang ka pa? Salbahing asawa ka. Lola, hindi po. Walang nangyari. Dapat pala hindi pinakasalan kayo ng ganitong salbahe. Karapat dapat ka. Lumabas ka na. Tulog ka sa sofa. Alice. Lola, nagkakamali po kayo. Paumanhin po. Walang nangyari. Tapat. Siya. Tulungan mo ako. Siya. Bilis. Ha. Nandito ang lola mo. Kung lalapastanganin ka ulit, sabihin mo agad sa akin. Sasawayin ko siya. Tatay, nanay, kuya, ditse. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko pinili ang pakikipagkasundo kay Kim, hindi tayo magkakagulo. Huwag mong sisihin ang sarili. Kasalanan ng babaeng yan. Pagbabayaran ko siya. Walang utang na loob. Dapat hindi na natin ipinanganak yan. Tumakas tayo sa ibang bansa. Pero bago tayo umalis, sisiguraduhin ko magdusa siya. Gusto ko siyang mamatay. Pero, nasa ilalim siya ng pamilya Kim. Tatay. Naisuhol ko na ang mga alila ng pamilya Chi. Ang asawa ko ay laging busy sa trabaho. Babigyan ko siya ng sorpresa. Ayaw mo pang magsisi. Kasalanan mo itong lahat. Nawalan kami ng tirahan dahil sa'yo. Tigil na ang pagtatalo, kuya. Yuwensya, mamatay ka na. Bakit nasa warehouse si Siya? May problema. Delikado ito. Ang asawa ko, hindi ka makakaligtas dito. Tiyan. Hindi mabubuhay ang sanggol niya. Umalis na tayo rito. Hindi sapat. Parehong dapat Siya. Mr. Chin. Takbo, lumabas na. Walang dapat makatakas. Doktor. Pakiusap, kailangan NYO siyang iligtas. Dapat NYONG iligtas siya. Maaasahan NYO. Gagawin namin ang lahat ng makakaya. Gago ka. Ano nang nangyayari dito? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nabigo akong protektahan si Shaksha. Doktor, kamusta na siya? Nakaranas si Mrs. Chin ng malubhang trauma mula sa impact. Naging sanhi ng pagkasira ng matris at pagdurugo. Kritikal ang kalagayan niya. Kailangan NYONG magdesisyon. Inaosanggol ang ililigtas. Ano? Hindi, parehong iligtas. Wala akong pakialam kung paano. Iligtas NYO silang dalawa. Eksakto. Susubukan namin. Maligayang bati, kambal lalaki at babae. Napakaganda. Talagang napakaganda. Binabantayan tayo ng ating mga ninuno. Pinagpala tayo nila. Ang angkan nating Kin ay 18 henerasyon ng puro lalaki. Nasira na ang sumpa. Doktor, kumusta na ang asawa ko? Ginawa na namin ang lahat. Si Mrs.
Chin ay kasalukuyang hindi na nasa peligrong kamatayan. Pero dahil sa pagkawala ng dugo, nasa malalim na koma siya, kung gigising man siya. Siya. Tingnan mo ang ating anak, ang ganda-ganda niya. Ang dami mong pinagdaanan. Binigyan mo ako ng kambal. Pero hindi ka nakarating nang sila'y ipinanganak. Huwag mong palampasin ang kanilang 30 araw. Siya, magising ka na sana. Sobrang miss na kita. Bumalik ka na sa akin. Siya. Kung wala ang kambal, hindi ako makakapit. Siya. Mahal. Siya. Namimiss na kita. Maligayang pag-uwi, Seniora. Kakagaling mo lang sa ospital. Magpahinga ka muna. Ang mga katulong na ito ay magagaling na alalay. Tutulungan ka nila. Hindi na kailangan, Lola. Mabilis akong gumagaling. Kalokohan, pagkatapos ng operasyon, kailangan ng katawan ng sapat na pahinga. Sa ngayon, kailangan mo ng maayos na alaga. Pinagpala mo ang pamilya natin ng 2 mana. Ito ang minimum na maitutulong namin. Salamat po, Lola. At, huwag mong hayaan tong batugan na to. Kapag umiyak ang mga bata, ipaubaya mo sa kanya. Ikaw, magpahinga ka na lang. Lola, gagawin ko pa rin. Karapat-dapat ang asawa ko. Sa pinakamagandang alaga. Yan ang tamang saloobin. Ang ika-negatibo 100 araw nila. Ay malapit na, magsasagawa tayo ng handaan. Para sa mga mayayaman ng Shanghai. Mababatid ng buong mundo na ang pamilya Kim. Kien, may utang ka sa akin sa trabahong to. Ang Timog Aprika ay hindi lugar para sa mga disenteng tao. Isang VIP na tulad mo, Lin, di mo mamamalayan ng konting pera ko. Gusto mong umiwas sa bayarin? Isinama mo pa ko sa ilang na lugar na to para sa $1 billion na kwintas. Tignan mo kung paano ako naging kayumanggi. Noong huling makita to ni Shaksha sa bahay, nagningning ang mga mata niya. Kapag may gusto si Shaksha, gagawan ko ng paraan para makuha. Dati ka raw, ayon sa iba, isang malamig na siye, pero ngayon, isang hopeless romantic ka na. Di mo maintindihan, kapag masaya si Shaksha, wala nang saysay ang katwiran. Mga sikat na mga awit, mga negosyante, mga may dugong bughaw. Mahal, mga taong karaniwan lang natin nakikita sa TV. Baka dapat, hindi na lang ako sumama. Shaksha. Asawa ka ni Chin Sili, tanging reyna ng Angkan Chin. Para sa'yo, ang mga to, mga langgam na mas malaki lang. Huminahon ka, pumasok ka, kumain ka. Pinaghirapan ko tong handa. Huwag mong sayangin. Sagutin ko tong tawag, mauna ka na. Narinig nyo ba? Ang 100 day banquet na to, napakamahal para kay Chin. Si Mr. Chin lang ang makakagawa ng ganitong karangyan. Tama, nagbigay sa kanya ang misis. Hindi isa, kundi 2 tagapagmana. Siyempre gaganapin ng buong ganda. Pag-usapan nga, may nakakita na ba sa inyo kay Mrs. Chin? Hindi rin. Pero, may chismis na si Mr. Chin ay may espesyal na babae sabi nila, raw ang nagligtas sa buhay niya. Siguro yung asawa niya ngayon. Pinag-uusapan ba nila yung pagiging swerte ko sa kanya? Ako pala yung tagapagligtas na yan. Tingnan nyo. Nandito na ang misteryosang babae ni Chi. Narito na si Ginang. Zero. Pinag-uusapan lang namin kayo ni Master Chi. Eksakto, may anak na kayo ni Master Chi. Kailan ang kasal? Pagdating ng tamang panahon, huwag kaming kalimutang anyayahan sa pigi. Matapos kong iligtas si Kim noon, kami ilihim na nagpakatay. Ngayong may anak na kami. Nais kong manatiling Ayaw niya ng palabas. Naiintindihan namin. Siya ang tunay na minamahal ng asawa ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Ginang. Zero. Iyong kwintas na suot mo, ang 1 bilyon ba? Iyang huli mong nabili. Tanging si Master Chin lang, ang gagastos ng bilyon sa kwintas. Ito ang kwintas na personal kong binili ni Kim. Nang pumunta siya sa Timog Aprika, para bilhin ito para sa kanya. Napakatanga ko, akala ko para sa akin.
Sino itong walang perang hampas lupa? Ikaw ang sumalpok sa akin. Bakit ko? Bakit? Ako ang bagong may bahay ng angkanti. Lehitimong asawa ni Kinsili, ang reyna ng piging na ito. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na. Ano ka ba? Akala mo, ikaw ang may-ari dito. Isang palamunong lang ang katay mo. Makinig kang mabuti. Ayaw ni Kin sa mga katulad mo dito. Itaboy ninyo siya. Ang paglilingkod kay Ginang Chi ay pribilehiyo ko. Amoy hirap ka. Nakakadiri. Sino nagpasok ng basurang ito? Ito si Ginang Si, ang tagapagmana ng angkanchi. Naghahanap ka ng kamatayan. Bitawan ninyo ako. Ako ang tunay na tagapagmana. Tunay na asawa ni Chin Sili. Pangahas mong ginayuma siya. Heto. Hubaran ito. Babaeng ito. Tingnan natin kung anong ganda ang meron sa hulmahan mong ito. Pakawalan ninyo ako. Kapag nalaman ng asawa ko, magdarampot kayo. Itigil mo na yan agad. Ayos ka lang ba, siya? Gusto mo bang mamatay? Pangahas mong inapi ang asawa ko. Mga gwardya, palayasin niyo ang dalawang to. Ginoong Chi, awa mo na po. Ginoong Chi. Ano nang nangyayari? Bakit pinoprotektahan ni Sili? Ang pulubing to, daw asawa niya ito. Baka siya ang tagal nating hindi nagkita, Sili. Si Ru, bakit ka bumalik? Noong iniligtas kita noon, nabawag ako, naalala mo? Ngayon may anak ka na? Bumalik lang ako para tignan ang kalagayan mo. Ginago niya ako kanina. Ngayon nagtatawanan kayo. Gaya nga ng hinala ko, mahal niya siya. Pampalit lang ako. Nasaan ang asawa mo? Malalaman mo rin. Tingnan nyo. Bumalik si Ru. Sakto ang dating. Si Ru, kilalanin mo ang mga anak ko. Balang araw, tatawagin ka nilang ninang. Ano? Gusto niyang tawagin ng mga anak ko siyang nanay. Chin Sili, paano mo nagawa to sa akin? Mga tao, ipapakilala ko ng formal. Ang ina ng mga anak ko. Hindi makapaniwala. Asawa pala ni Sili to. Impossible. Hindi ko papayagan na agawin niya si Sili, ang babae ni Sili. Ang swerte ng babaeng to, nanganak pa siya ng mga anak na lalaki, nakakuha pa ng pabor ni Ginoong Kin. Tama. Pinagpala siya ng kambal na lalaki, kahit hindi na siya pakasalan ni Ginoong Kin balang araw. Hindi na siya mawawalan ng pera kailanman. Ang ganda niya pero mukhang sira. Paano niya naaki si Ginoong Kin? Nilayon ba ng handaang ito na ipamukha sa akin na mas mababa ako sa kanya? Asawa ko si Siya, ang tanging kabataang misis ng angkanchin. Sino mang maghasang, mangkalat ng chismis, ay kalaban ko, Chin Sili. Siya. Magpahinga ka muna dito. Batiin ko muna ang mga bisita. Kumusta, Yimres Kin? Kaibigan ako ni Ginoong Kin. Pasensya na sa nangyari kanina. Umalis ka. Ayokong makipag-usap sa'yo. Makipag-usap ka na sa akin. Baka ito na ang huling pagkakataon makausap ako. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing akala mahalaga ka kay Akin. Lilinawin ko. Nang mailigtas ko si Akin, hindi na ako magkaanak. Narinig mo mismo. Gusto ni Akin maging ninang. Nagkawenta ka lang para magdala ng anak ko. Ngayong naipanganak na, pwede ka nang bumaba bilang Empress Kin. Hindi pwede. Hindi gagawa yan si Sili. Paano hindi? Hindi mo ba narinig ang sarili niyang salita? Pampadami lang ng lahi, kita at ni Akin. Tapos na ang papel mo. Pwede ka nang itapon. Huwag kang magpabulag sa sarili mong pantasya. Hindi totoo. Kung ayaw na ni Sili sa akin, dapat niyang sabihin ng harapan. Hoy, may hihilingin ako. Kasinungalingan lahat ito. Sabi pa'y pamilya nila ako. At ipagtatanggol ako ng walang hanggan. Puro kasinungalingan pala. Nandito kaya si Sili? Neng, Sino ka? Ano? Ay. ang ganda mo pala. Swerteng-swerte ako ngayong gabi. Huwag kang lalapit. Bakit ka tumatakbo? Ang bilis mo namang mainit. Gusto mo bang matulog, sensor? Halika na, Neng.
Sige, magtulungan ulit tayo sa susunod. Laukin, di ba 100 day banquet na yun? Nasaan si Xiaxia? Kanina pa'y nandito siya? Saan siya pumunta? Tatawagan ko siya. Hello. Ang tinawagan mong numero ay pansamantalang hindi maabot. Bakit walang sumasagot? May nangyari kaya? Ano na problema, Diki? Bakit biglang nagmamadali? Nawawala si Sia. Alam mo ba kung nasaan siya? Asawa mo ba yan? Kanina ko pa siyang lasing. Tinulungan ko siyang umakyat para magpahinga. Kaya palang walang sumasagot. Nakatulog na yata sa kalasingan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Di ba't pwede tayong mag-inuman? Nawawala na ba ang pagturing natin? Nainom ko na ang inumin ko. Nasaan si Sia? Tara na. Dadalhin kita sa asawa mo. Si Ruo. Bakit mo ako dinala rito? Nasaan si Sia? Kin. Isa lang siyang babae na nakatira sa pinakamababang antas ng lipunan. Bakit ka nagmamalasakit sa ginagawa niya? Si Ruo. Asawa ko si Sia. Kung manggahas kang magsalita ng masama, huwag mo kaming sisihin sa pagwawalang bahala sa ating nakaraang damdamin. Kin, Dikin, anong problema? Lumayo ka. Nilagyan mo ako ng droga? Kin, bakit ka nagmamalasakit sa masamang babaeng ito? Tayo ang perpektong magkapareha. Saan mo ba talaga? Dinala si Sia? Binalaan ko siya, hindi niya kayang iwan ka. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Anong ginawa mo sa kanya? Anong nangyari kay Sia? Siguro ngayon, katulad mo lang siya, na ginagahasan ng kung sino. Siguro siya ay nakaranas ng parehong sitwasyon. Nakakulong ngayon sa kanyang posisyon. Anong sinabi mo? Akin, ang isang saglit na ligaya ay katumbas ng ginto. Pagkatapos ngayon, magiging akin ka na. Naghihintay si Sia na iligtas ko siya. Hindi ako maaaring sumuko ngayon. Sabihin mo kung nasaan si Sia. O lalagutan kita. Kahit lamunin mo ako, hindi mo malalaman na saan na ang kaawa-awang iyon. Ang daming silid sa hotel na ito, hindi ko sasabihin. Alam mo ba kung anong silid? Minaliit mo ang kapangyarihan ng Angkanchin. Hoy, Laolin. May nangyari kay Sia. Sa loob ng 1 minuto, hanapin mo si Sia. Anong silid siya nakakulong? Ang asawa ko ay si Ginoong Chin. Kung mahawakan mo ako, hindi ka niya palalampasin. Si Ginoong Kin, kung babae ka ni Ginoong Kin, masaya na ko kung makuha kita ngayong gabi. Sulit na sulit ito. Halika na, Irob. Aalagaan kita ng maigi. Ang sarap, aking dila. Asawa, nasaan ka na? Iligtas mo ako. Sia. Ikin. Mahal. Narito ka na rin sa wakas. Pasensya na. Naipit ako. Kin, nandito na silang lahat. Binibining si Ru. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Hindi ba't dapat ay walang pagkakama? Tumahimik ka, Kin. Kin, nagbibiro lang naman ako kay Binibining Yu. Hindi ko inakala. Nagaganyanin niya si Binibining Yu. Salarin, tinalikuran mo na ako ngayon. Sinunod ko ang utos mo para sirain ang dangal niya. Alipusta, papatayin kita. Sino ang nagpahintulot na kumilos ka? Kin, nakikiusap ako sa mga tao. Pagkakakilala natin, ipagkaloob mo ang aking buhay. Sumusumpa ako, hindi ko na ito ulitin. Binalaan na kita. Ang sino mang manakit kay Shaksha ay hindi mabubuhay para pagsisihan. Kin, Akin, inilagay ko ang lahat para iligtas ka at nawala ng pagkakataong magkaanak. Paano mo nagawa na gawin ito sa akin? Ginoong Lin, ipadala siya sa ibang bansa. Hayaan mong maranasan niya ang buhay ng mga squat. Huwag mo nang pabalaykan. Mahal, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Siya, nalason si Akin ni si Ru. Dito ka muna sa kanya. Hahanap ako ng lunas. Muntik nang masira ang plano ni Akin. Siya, ikaw lang ang solusyon niya. Kapit ng mahigpit. Huwag mo akong takutin ng ganito. Nagkamali ako. Hindi na kita pagdudahan.
Nangako akong ipagtatanggala ka, Siya. Hindi ko sisirain ang pangako, pero hindi ko na kaya. Hindi, mahal, huwag mo akong iwan. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Tandaan mo ang sinabi mo. Anong ibig mong sabihin? 20 beses ngayong araw. Nagsinungaling ka sa akin, mahal. Ginang Tongying, maaari ko bang itanong, kakakuha mo lang ng Best Actress na parangal sa ibang bansa, bakit ngayon ka pa, nagbalik sa China? Para sa isang taong tumulong sa akin mula sa wala tungo sa kasikatan. Ngayon karapat-dapat na ako na tumayo sa harap niya at hawakan ang kanyang kamay. Ang sipag mo sa trabaho, magpahinga ka muna. Hayaan mo na lang itong mga bagay. Sa mga tauhan mo, bakit ikaw pa ang gumagawa? Ano ba yan? Kailan mo pa kinain ang binili nila para sa'yo? Mas masarap kung si Siya ang magpapakain sa akin. Siya, nagbibiro ka ba? May seryoso akong sasabihin. Matagal na akong hindi nakapag-aral at hindi pa ako nagtatrabaho at ang sanggol, 1 taon na siya. Gusto ko ring magtrabaho. Maghanap ng trabaho, hindi ba masaya sa bahay? Bakit gusto mong magtrabaho? Ang paghahanap buhay ay trabaho ng lalaki. Alagaan mo na lang ang bata. Pero, may pangarap din ako. Gusto ko ring magkaroon ng sariling karera. Sige, ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Ang galing mo, mahal. Ang iyong comeback concert ay nailatag na. $100 milyon na pamumuhunan. Walang katulad ito. Salamat. Narinig kong ikakasal ka na. Oo, pwede ka nang umalis. Kailangan kong magtrabaho. Kumusta? Maligayang pagdating. Anong maitutulong ko? Ikaw si Yuwensia. At ikaw? Mananahi ka lang. Pangkaraniwan ang panlasa mo. Ikaw si Tongying, ang diva. Gusto ko ang mga kanta mo, kaya kong awitin lahat. MS, Tong, pwede po bang humingi ng autograph? Mga staff mo fans ko lahat. Nakakahabag. Kung para sa disenyo ka rito, laging welcome ang bisita. Pero kung para manggulo ka lang, umalis ka na ngayon din. Huwag mong guluhin ang trabaho namin. Dati akong nagtatanong kung anong klaseng tao ang pakakasalan ni Silly. Masyado pala akong nag-isip. Ang iginagalang na Edwin Reskin, nagpapatakbo ng mumurahing stu. 1 bilyon ang invest ni Silly. Sa concert ko, 1 bilyon. Nakita mo na ba yung ganong kalaking pera? Tong, kahit na nag-enjoy kami sa musika mo, yung pambabastos mo ay, hindi ka welcome dito. Tama. Ang lalaking gumagastos para sa baka hindi ka mahal. Pero yung ayaw gumastos, kahit piso para sa'yo, ay siguradong hindi. Sinabi sa akin ni Silly, nagkasama lang ka dahil sa bata. Gagamit ka ng bata para lang may lalaki. Hindi yan magtatagal. Manatili man o humiwalay, siya mismo dapat ang magsabi. Hindi ikaw ang dapat mag-anunsyo. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Diyos ko, pinabagsak niya si Diva Tong. Paano mo nagawang saktan si Diva? Ihahayag ko to. Mahal, siya mismo ang nahulog. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Alam ko na ang lahat. Kumpletuhin ang check-up niya. Gamitin ang pinakamabuting gamot. Siguraduhin gagaling siya agad. Pangkatang Jero siya. Malapit na ang konsyerto niya. Walang pagkaantala. Naiintindihan. Silly, ako talaga, kahit di pa gumaling ang mga sugat ko. Kakayanin ko ang maliliit na to. NSU, patawad, nabigo akong kontrolin ang fans ko. Nagdulot pa ako ng gulo at sakit. Humihingi ako ng paumanhin. Mahal, hindi ko siya itinulak. Pinaalis ko lang siya ng maayos. Ikaw mismo ang nahulog. Bakit mo ako isinisisi? Kahit anong sabihin mo. Naiintindihan ko, hindi kita sinisisi. Tungkol sa nangyari ngayon, may pagkukulang rin ako. Anong ipinapahiwatig mo? Ayoko lang mag-isip ka ng masyado. Sa totoo lang, ang lahat ng ay hindi pagkakaunawaan lang. Natatakot ako baka magalit ka. Lubos kong nauunawaan. Ikaw. Ulitin mo ang sinabi mo. Sabihin mo ulit. Shin Silly, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Kalimutan mo na, Silly. Ayokong mag-away kayong dalawa. Silly, naiiyak ako sa pagtatanggol mo sa akin. Taos puso kong pinahahalagahan ito. Pero huwag na nating pag-usapan ito. Babaliwalain mo na lang? Sinadya mong mahulog sa kalye. Nakiusap sa fans na atakihin si Siya. Pinagbintangan siya ng lahat para siya ang maging may sala. Paano mo nagawang apihin si Siya ng ganito? Tapos tatakasan mo? Tongying. Alam kong anong klaseng tao ang totoo sa'yo. Ang mga panlilinlang mo mula sa showbiz playbook mo, itigil mo na yan. Wala nang makakasakit. Kay Siya muli. Sasabihin mong binintangan ko siya.
Nakita ng lahat na kanyang pagsisipa sakit. Akala mo ba, yung mga CCTV ay mga dekora sayon lang, huling babala, itigil ang mga pakana mo. Kung lalaban ka pa, alam mo na ang kahihinatnan. Silly, bumalik ka. Ngigan Silly. Ikaw. Sisiraan kita sa publiko. Kung wala ako rito ngayon, ginapos ka na niya ng buong buo. Tandaan mo, kapag may nang-api sa'yo, lumaban ka ng tama. Huwag kang magtiis ng tahimik. Nauunawaan mo? Naalala ko sa nangyari ngayon. Hindi na natin maaaring ipagpaliban. Ano yun? Ang suit na ito ay malapit nang matapos sa ating kasal. Kapag suot ng asawa ko ang disenyo ko, siguradong napakaganda niyang tignan. Nais ko lang malaman, magugustuhan kaya niya talaga ito. Ano ang ginagawa ninyo? Yuwenxia, salot kang maninira ng pamilya. Paano mo nakuha ang lakas na gawin ang lalaki ng ating Diyosa? Ikaw pa ang dahilan ng malubha niyang pinsala. Ngayon ay ipaglalaban namin ang katarungan para sa kanya. Ang ating Diyosang si Tongyi ay labis nang nasasaktan. Paano mo siya nasaktan ng ganyan? Mapagsamantala kang babaeng ito, nang agaw pa ng anak ng iba, ginagatasan mo ang asawa niya. Mga kasama, siraan natin ang tindahan niya. Ngayon alam mo na ang lakas namin. Kapag inulit mo pa siyang sakta, babalik kami araw-araw. Tatawag ako ng pulis. Uunawain mo ito. Lihayti mo ang pag-aasawa namin. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan. Ano naman, alam ng lahat na ginamit mo ang bata para umanga. Kung wala yon, wala ka. Ang ating Diyosa ang nauna, kay Ginoong Chin. Kahit may anak ka, mananatili kang salot, mananatili kang hamak na maninira ng pamilya. Tama na, tapos na tayo dito. Umalis na tayo. Kaibigang Qin. Ang proposal na inihanda mo para kay Xiaxia, naayos ko na ang lahat, handa na ang lahat, hintay na lang natin si Xiaxia. Ikaw pa rin ang mapagkakatiwalaan. Pero wag mo muna sabihin kay Xiaxia. Bigyan natin siya ng sorpresa. CJ. Nandito na ang manugang kong babae. Lola, masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Bakit nakatayo ka dyan? Puntahan mo siya. Anong problema? Sino ang umistorbo sa'yo? Wala naman. Nadapa lang ng hindi sinasadya. Gaano kalala? May mga sugat ba? Sabihin mo kay Lola. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin ano ang nangyayari? Pinagsulsulan ni Tong Ying ang kanyang mga fan. Nasiraan ang tindahan ng hipag mo. Padalhan ng imbitasyon si Tong Ying para sa piging. Hayaan niyang matikman ng pait ng cyberbullying at pag-iisa. Pinapasira mo ng mga fan. Ang studio ng bagong misis ng pamilya Chi. Lubog na lubog. Ninakaw niya ang lalaki ko. Sisiguraduhin kong hindi siya magkakaroon ng tahimik na buhay. Sumikat ka sa pamilya Chi, pero walang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung paano magpasalamat? Anong ginawa ko? Kusa lang gumalaw ang mga fan. Huwag kang makialam. Inimbita ka ni kaibigang Qin sa piging ng pamilya Qin. Dapat kang pumunta. Ipinapakilala na ba ako ni Silly sa buong? Lola, bakit biglang may handaan? Hindi man lang nabanggit ng asawa ko. Wala akong kahit anong paghahanda. Malalaman mo rin. Mamaya, pupunta sila para ayusin ang hitsura mo. Ngayong gabi, aking mahal na Xiaxia ang magiging bida sa gabing ito. Narito na ang Diyos sa Tong Ying. Napakaganda. Ang ganda. Ito ang handaan ng pamilyang Qin. Bakit may mga tagahanga si Tong Ying? Nakagayak pa ng ganyan. Ninakaw ang atensyon. Pribadong okasyon ito. Bawal ang pagkuha ng litrato. Silly, maganda ba ang itsura ko ngayon? Mga kasama, salamat sa inyong pagdalo sa aming pagdiriwang ng kasal. Totoo bang si Silly ay magpapakasal na? Ang kasalan ni Silly, wala pa akong suot na gown. Xiaxia, ito ay sorpresa ni Lolo Qin. Para sa'yo, sulitin mo ng lubusan. Maaari nang magpalit ng singsing ang ikakasal. Qin Silly, bakit mo ako pinahiya ng ganito? Napakalaking kahihiyan. Nagbulag ako sa kanya. Sa pag-ibig sa babaeng niya, paanong maihahambing kay Diyosa namin si Tong Ying? Tutol ako sa kasal na ito. Mga gwardya, wasukin natin ang lugar ng kasal. Tigil. Seguridad, hulihin ang mga gulo.
Sino nang may lakas ng loob? Ano nung opisyal na kasal? Halatang, ginagamit ang bata para umangat. Salot, hindi pa nga nakikipaghiwalay sa ating Diyosa na si Tungyi. May iba na agad siyang karelasyon. Walang hiya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na pagkatao ng Diyosa ninyo. Pinaputakti mo ang studio ni Mrs. Chin sa mga fans mo. Sinong nagsabing pakialaman niya ang lalaki ko? Gagawin kong walang kapayapaan ang buhay niya magpakailanman. Nandito ka lang ngayon dahil sa pamilyang Chin. Paano mo hindi alam ang magpasalamat? Anong pakinabang nito sa'yo? Paano naman ako? Mga fans ang may gawa. Anong kinalaman ko doon? Huwag kang makisali. Kami ni Yu Wenxia ay may marriage license na. Legal na mag-asawa kami, at pakakasalan ko siya. Hindi dahil sa bata, kundi dahil mahal ko siya. Paano nangyari to? Kinsi, matagal mo akong pinunduhan. Para sumikat ako. Paano hindi mo ako nagustuhan? Nag-iisip ka ng masyado. Ininvest kita, dahil kumikita ka ng pera. Para sa akin. Empleyado lang kita. Kinsili. Hindi ako naniniwala. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling ka, di ba? Dapat may gusto ka sa akin, di ba? Huling beses ko nang sasabihin, hindi kita nagustuhan kailanman. Sa paningin ko, isa lang ang minamahal ko, si Yu Wenxia yun. Pinagsusulan mo ang fans mong husgahan ang asawa ko. Ang usaping ito, pagkatapos ng kasal, ay aayusin natin ng maayos. Dakpin ang mga gulanta na ito. Siya. Ang araw na ito'y paulit-ulit sa isip ko, sa mahabang panahon, ngayon ay narito na, sa mismong harap ko. Siya. Maghahatid tayo ng walang katapusang, magandang umaga at gabi. Sasamahan kita sa 3 pagkain. At bubuin ang ating ideal na puno ng pagmamahal at dedikasyon. Ikaw ang pangarap kong natupad. Manatili tayong magkasama, ngayon at magpakailanman. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Sabihin mo yes? 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 Oo. Halik. Huwag kang umiyak, di ka na magiging mabait na babae. Mukhang ang makapangyarihang prinsipe ng Ji, Ginoong Qin, ay may katapat na rin. Ang hindi ko kayang gawin. Ngunit nasa iyo pa rin ako, hindi ba?